nilang katiwalian. Well, to be honest, pre, hindi ka least guilty sa lahat ng yon. So, don't expect witness protection program. At the very least, the only thing you could do is give everything, every information you have sa ating mga korte at even just the Blue Ribbon Committee or even ICI or even whatever they are trying to create sa Senado. Kasi nga, kung hindi ka mag-file ng kaso, matutulad ka kay Bongo, kanila Duterte, at kay Bato. Puro sila akusasyon kay Trillanes. Pero, hindi sila nag-file ng kaso. At yung mga kasong final nila, anong nangyari? Wala. Nakakalaya pa rin si Trillanes. Kahit sabihin yung kahol siya ng kahol, napakulong niya ba? Di ba hindi? Ganon dapat ang mangyari. Kung gusto talaga ni Zaldico at meron siyang resibo, mapapakulong natin yan. Or at the very least, ma-impeach natin yan si Marcos. Pero bumwelta ang Malacanang. Ang sabi, bakit daw magre-release ng website si Marcos? Bakit niya i-highlight yung mga flood control projects sa kanyang SONA? Bakit bubuo ng ICI para investigahan ang flood control? Kasi diba, ayun ang sinabi. Kung isipin natin sa totoo, merong ugong-ug na, 100 billion pesos ang nagagastos sa flood control projects, ganyan-ganyan. Pero that's a small amount. And to be honest, hindi naman mafo-focus ni Marcos yun sa isang issue na yun. And kudos to him, at least nalaman ng tao kung sino-sino yung mga sangkot sa flood control projects. Merong transparency in the sense na, naglabas siya ng website from 2022 to 2025. Hindi niya nga sinama yung 2016 eh. Pero, sasabihin nila, bakit magre-release si Marcos ng website? Bakit bubuo si Marcos ng ICI para investigahan ang flood control? To which I say,